Knock knock. Madaling araw na ang mga kabataang ito ay nagpasyang kunan ng video ang kanilang ginagawa sa isang local school na di umano'y haunted. Ayon sa kwento rito ay kapag pumunta ka sa likuran ng paaralan at kumatok sa pintuan ng faculty nurse, someone or something ang siya ring kakatok mula sa loob. Go! Just knock on it, knock. No, go. Knock harder. Let him know. Let him. Isang nakapangilabot na tinig ang nagpatakbo sa mga babae. Let him. Sa kasamaang palad, ang original uploader ng video ito ay naglaho sa internet. Kaya naman sa ngayon ay talagang nanatili itong misteryo. Let him. Ang video ito ay mula sa Chinese paranormal explorer na si Xiaolong, kung saan pumunta si Xiaolong sa isang haunted abandoned house at ang makukunan niya sa loob ng bahay ay talagang makapanindig balahibo nga. Habang nag-i-explore siya sa kalagitnaan ng gabi ay ramdam nitong hindi siya nag-iisa at may nakamasid sa kanya. Huwag kang kukurap sa video, kamulti. 我操你妈！Habang nilalakad nito ang loob ng bahay, ay inabutan na nga nito ang TV na nag-flicker. Pero ang nakapagtataka ay wala palang kuryente ang bahay. So paano umandar ang TV? At paano nagsara ang kortina ng kusa? So maaari kayang ang pag-andar ng TV ay kagagawa ng isang sinister entity? Magpagayon pa man ay hindi pa rin nagpatinag si Xiaolong at sa pagkuha nito ng iba pang video ay talagang magugulat ka. Nang makakuha na nga siya ng lakas ng loob ay muli siyang nagpatuloy. Pero ang paghahanap nito ng kasagutan sa mga tanong nito ay madadagdagan pa ng marami pang katanungan. Oh. 操你妈！Nang magawin na nga siya sa hagdanan ay malinaw na makikita ang bloody footprint na tila ba paakyat sa itaas na palapag. Nang sundan niya nga ito ay biglang natumba ang pintuan sa harap niya mismo. Sa pagpapatuloy nga nito sa pag-akyat ng ikalawang palapag ay mas magiging katakot-takot ang mga mararanasan niya. I was just
我操你妈！出来！操你妈的！有种你出来！啊！哎呦！哎呦！Biglang nagsilabasan ng mga dugo sa pintuan at dito na nga nagtatakbo si Xiaolong, makalayo lamang at makalabas sa loob ng bahay. Hingal na hingal ito nang makalabas siya at dito napagpasyahan niyang muling pumasok sa loob. At sa pagpasok nga nito at paglalakad sa loob ay hindi niya nga inaasahang may mas nakapangingilabot pa siyang matutuklasan. Habang naglalakad siya ay ramdam niyang may mangyayari. At habang papalapit ito ng papalapit sa bathroom, ay meron nga itong makikita. As soon as he opened the door, this will happen. Kaya kumapit ka lang kamulti at huwag kang mapapalikwas sa takot. 里边还有走道声。扶手在底下，你妈逼你出来！我操你妈！这里这么臭啊！我操！ Bumungad na nga kay Xiaolong ang dugoang bathtub at ang nakapangingilabot ay malinaw na may kamay sa ilalim ng mga dugong naroon. Hindi kinaya ni Xiaolong ang mga nakita kaya agad siyang tumakbo makalabas lamang pero nakasara na ang pintuan ng bathroom. 我去你妈！Nang lumingon siya ay nasa tabi na nga niya ang mga dugo ang yapak na tila ba lumalapit sa kanya. 我操你妈！我操你！哎呦我操你妈！开门！我操！我操你妈！哎呀！哎呦！ 我操你妈！哎呀！我哎呀啊！Nang tuluyan na nga makalabas, si Xiaolong ay nagtatatakbo na ito palayo ng bahay. 马上，没事，兄弟们，都小事小事小事。So ano sa tingin nyo ang nakunan ni Xiaolong Kamulti sa loob ng haunted house? Isa kaya itong aggressive entity? Ikaw, may lakas ka rin bang mag-explore pag ganito ang nangyari sa'yo? 有种你出来！啊！
The Crescent Hotel. Naitayo ito mahigit 138 years. Ang Crescent Hotel ay makikita sa Eureka Spring, Arkansas. Ito ay naging popular dahil sa madilim nitong kasaysayan na puno ng trahedya at kamatayang nauugnay rito. Dahil sa malagim nitong nakaraan ng hotel ay tinawag nilang the most haunted hotel in America. Ang hotel ay naging treatment center na pinatakbo ng lalaking nagngangalang Norman Baker. Ayon pa kay Norman Baker, we cure cancer tumor without operation, radium or x-ray. Ngunit sa kasamang palad ng mga ito ay sadyang malaking kasinungalingan dahil libo-libo at daan-daang tao ang namatay sa loob ng gusali na matyagang naghihintay ng cure sa mga cancer na hindi rin pala mangyayari. Sinasabi rin ang iba sa mga labi ay itinapon lang sa property. Ngayon ay hindi na nakapagtatakang marami sa hotel guest ang nagsasabing nakakaranas sila ng mga terrifying paranormal encounters. At ang ilan sa mga ito ay nakunan mismo ng kamera. Now, 4 years ago, ang babaeng si Jennifer ay bumisita sa Crescent Hotel kasama ang mama nito. Nang sa hindi nito inaasahan, ay aksidente itong makaka-capture ng nakapangingilabot na pangyayari. Girls trip, most haunted hotel in America, and my nightstand creepy door is my eyes shut. So early bedtime looking for ghosts. Nakita mo ba? Kapag binagalan mo ang footage, ay malino mong makikita na merong mabilis na gumalaw sa harap ng kamera ni Jennifer. Tila ba isa itong maliit na bata? Ang mas nakakatakot pa ay ang Fox Nation reporter na si Abby Hornais ay nagsasabing ang hotel ay nag-iwan ng masakit na marka sa likuran nito. Pero hindi lang yan, isa ring babaeng nagngangalang Angelina at ang anak nito ang nagstay sa room 212 ng Crescent Hotel. Sinasabing sa gilid mismo ng gusali nagpapakita ang espiritu ng misteryosong Lady in White na palagi ang nakikita sa balkonahe. Sa katunayan pa, ang multong ito ay lagi raw nakikitang nahuhulog mula sa balcony hanggang sa ibabang garden nito. Ngayon, 6 in the morning habang nasa labas ng kwarto si Angelina at ini-enjoy ang kape nito ay biglang ito ang mangyayari. Laking takot at pagtataka ni Angelina nang makarinig siya mismo ng babaeng kumakanta sa kabilang balkonahe nito. Pero nang tingnan niya ito ay walang babae o sino man ang nasa balcony. Ayon pa kay Angelina ay talagang kinilabutan siya sa karanasan ito. Pero grateful din siya dahil nakakapture siya mismo ng pinaniniwalaan nitong spirit.
September 2024, si John at team mula sa Exploration Unknown ay nag-upload ng video kung saan dinodocument nila ang pagbisita sa isang abandoned altar na makikita sa kalagitnaan ng kakahuyan. Bago pa man sila makapagsimula ay isang red flag na ang nakita nila na isa palang babala na dapat na silang umalis at huwag nang magpatuloy pa. It's supposed to be public land. Well, maybe it's like this over here, somebody's private property. And I know this over here should be like public land. Hindi sigurado ang dalawa kung ang napuntahan nga ba nila ay isang private property o isang public road. Magpagayon pa man ay sinundan nila ang daan at dito magkakaroon na nga sila ng kasagutan. Saw something behind you. Shh. Dude, key light. Kill your light, dude. Key. Oh my God, dude, it's a car. Shh. Hide. Dude, they were waiting. Somebody's here. Shh. Get down. Oh God, dude, we gotta get out of here. You shut the engine off. Oh God, they're getting out. Hey, that's the damn right, Bert. Oh God. Dude, he's got Get off my property. He's got a gun. Okay, we gotta get out of here. We gotta get out of here. Okay. Go. Oh God. Tim, you okay? Tim, you okay? Get up, dude. Come on. Get up. Are you hit? Oh God, run, dude, run. Okay. Nang lumabas ang lalaki sa loob ng sasakyan nito na maaaring ang may-ari ng property ay tinutukan ng magkaibigan ng baril at nagsabing umalis na ang mga ito sa pagmamayari niya. Isa ito sa mga nakapangingilabot na sitwasyon na hindi mo gugustuhin. Una, maling salita mo lang ay malalaman ng lalaki kung nasaan ka at maaari kang paputukan anumang oras. Sa kabilang banda naman, kapag hindi ka naman nagsalita ay maaaring matrete ng property owner. Nang makakuha ng tiyempo ay nagpasya na lamang silang tumakbo at dito na nga sila pinaputukan. Tila ba tinamahan pa si Tim o maaaring nadulas lamang ito? Well, ayon sa source natin ay nakaligtas naman ng dalawa at buti na lamang ay walang nasaktan sa kanila. Buti na lamang ay agad nilang nakita ang sasakyan dahil kung nagkataon ay baka hindi na nai-upload ang video ito sa channel nila. This serves as a reminder na huwag kang papasok sa property ng iba. Followed. Madaling araw na nang ang lalaking ito ay naglalakad pa uwi sa kanyang bahay ay bigla siyang nakapansin ng strange things sa daraanan nito. Kaya naman kinuha nito ang camera at tinirecord ang daan. Panoorin mong maigi. Estoy caminando por la calle, ¿ves? Y estoy llegando a mi casa. Y ven el árbol, ven allá. ¿Lo ven? Acá. Ahí en el medio. ¿Ven? Hay como una figura oscura. Me llamó muchísimo la atención de la cuadra anterior que lo veía. A ver, vamos acá. Mi casa está acá a la vuelta. No hay nada. No sé. Napansin nito ang strange shadowy figure na bigla ring nawala. Agad siyang pumunta sa likuran ng puno upang tingnan ito. Pero wala rin siyang nakita rito hanggang sa isang disembodied voice ang sumigaw at narinig nito kaya agad na siyang umalis. On the next night, isa na namang strange noise ang maririnig niya. Estoy sintiendo hace un rato ruido acá atrás. Y no sé qué mierda es. O esto es re oscuro. Hey, hola. Hey. Concha de tu madre. ¿Qué carajo es? Ah, una sombra y veo cosas por todos lados.
Este es un cuarto, una casa, la casa de acá atrás es como un cuarto de que guardamos cosas, pero estoy sintiendo como un golpeteo. Bueno, no, nada. Ey, puta madre. Todo el tiempo ruido, todo el tiempo ruido. No. Hinahanap nito ang pinagmumula ng strange noise at hindi naman niya ito makita. Kaya naman, agad na siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Pero nang pagpasok nito, ay pila ba sinundan siya ng multo. At sa pagkakataong ito ay sa loob na mismo ng bahay niya. ¿Se escucha el ruido? Acá está la habitación de mi hija. Puta madre. ¡Ey! Uy, se siente re fría esta habitación. Carajo. El ruido viene de acá adentro, me parece. Concha de tu madre, la concha de tu madre. Otra vez, ¿ves? Ruido acá adentro. Mga strange paranormal activity ang nangyayari sa loob ng silid. Labis siyang nagtataka dahil wala namang ano o sino man ang nakikita niya. Nang buksan pa nito ang cabinet, ang tanging nakikita lamang nito ay ang laruan na ginagamit ng anak nitong babae na siya namang nasa nanay niya. Well, makaraan ng ilang minuto ay biglang namatay ang ilaw. Lagi nitong naririnig ang strange sounds na nagmumula sa loob ng closet. Pero sa tuwing bubuksan niya ito ay ang tanging makikita lamang niya ay ang laruan ng anak nito. On the next night, this happened again. Otra vez ruido en la pieza de mi hija. Podrido de los sonidos, los ruidos. Paren un poco, viejo. ¿Qué onda? Yo había apagado la luz ahí. Oh, esto me da muchísimo miedo.
Gumalaw-galaw ang handle ng pintuan bago tuluyang nagbukas at dito na nga ay nakarinig siya ng babaeng umiiyak sa loob. Kaya naman hindi na siya nagpasyang pumasok pa at nagpasya na lamang ding umalis sa bahay. Pero nang papalabas na siya ay may nakakapture na naman ng atensyon niya. Otra vez, los ruidos en el patio, otra vez. No sé si... O esa es Sansa, pero... Esa mi perra tiene un cono, pero... Se escucha algo raro, Uy. Biglang may sumitsit sa kanya at nagmanifest na nga ang isang dark shadow figure na siya ring nakita niya sa daanan noon. Naniniwala siyang kumapit na ito sa kanya at sinundan siya hanggang sa bahay niya. Magpagayon pa man, ay maghintay na lamang tayo sa next update ng source natin patungkol sa video. Communicate with the ghost. Maraming nagsasabing ang mga bata ay may kakayahang makipag-communicate sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Nakikita nila ang mga espiritong gustong makipag-usap at nagbibigay ng mensahe. Well, sa video ito, isang ama ang kasama ang anak nito sa bahay. Walang tao maliban sa kanila. Then out of nowhere ay may nakita ang toddler na hindi naman nakikita ng ama nito. Mama, your mama isn't there. There's no one there. Mama. Are you seeing ghosts? Yes. Ito pa ang isang nakakatakot na video kung saan nakakita rin ng bata ng kakaiba na hindi naman nila nakikita sa loob. Panurin mo ang maigi. That's the man come to see me now. Who come to see you at night? The man. What man? What man? Up here? Uh-huh. He dead. Ang sabi ng bata ay nakikita niya ang lalaking nasa litrato. Pero ang nakapagtataka, ang lalaking nasa litrato ay matagal nang namatay. Up here? Uh-huh. He dead. Sa katunayan, ang lalaki sa picture ay namatay na at ang bata ay hindi pa ipinapanganak. So ano sa palagay mo, Kamulti? Multo rin kaya ito ng lalaking nasa litrato na nagpapakita sa kanya? What do you think? Up here? Uh-huh. He dead. The manifestation. Kung maalala nyo ay nagawan na natin ng video ang paranormal events na nararanasan ni Rosana, kung saan matapos niyang bumili ng panibagong apartment at makalipat rito ay nag-umpisa na nga siyang makaranas ng mga kababalaghan, mga hindi may paliwanag na pangyayari ang gumugulo sa kanya. Hindi man lang niya alam na isa palang haunted house ang nabili niya. Dahil sa mga paranormal events na ito ay nanatili muna siya sa bahay ng mama nito. Pero makalipas ang ilang araw at nang muli siyang bumalik ay muli na namang ito ang mangyayari. Alright. Bigla na lamang nahulog ang gamit sa lapag at ang nakapangingilapot pa ay habang gumagalaw si Rosana
tila ba sinusundan siya ng tingin ng manika. Ayon pa kay Rosana, sa tuwing nagigising ito ay tila ba nakakalimutan niya ang mga pangyayari. Kaya naman naglagay siya ng camera upang may record ang mga nangyayari habang natutulog ito. At ang makukunan niya ay talagang nakapangingilabot. Napansin mo rin ba? Tila ba isang demonic face ang nagmanifest at habang natutulog siya ay bigla na lamang siyang napaangat na parang nakikipag-usap siya sa nilalang. Pero ang nakapagtataka ay walang tunog ang siyang na-record ng camera. Ayon pa kay Rosana ay wala siyang maalalang nangyari. Nangilabot na lamang siya at nanlamig matapos mapanood ang video. Dahil sa pangyayaring ito ay takot na siyang matulog sa loob ng sarili nitong bahay. Sa sumunod na gabi naman ay muli na naman siyang nakarinig ng strange sounds. Nagpasya siyang i-record ito at talagang hindi ito magiging maganda. Loli. Loli. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. Nagmanifest na nga ang entityng gumagambala sa kanya. Nagpakita ito bilang isang dark shadow figure na nakatayo sa madilim nitong hallway. Ang nakapangingilabot pa ay ginagaya nito ang tunog ng pusa niya. Nang bahagya siyang magtago sa corner at muli itong tignan, ay malapit na ang dark figure sa kanya. Dito na niya isinara ang pintuan, pero makikita pa rin nakatingin ito sa kanya. Ayon kay Rosana, ito na ang pinaka-nakapangingilabot ng gabi na pananatili nito sa bahay. Dahil din sa pangyayaring ito ay agad siyang nag-book ng hotel, makaalis lamang rito. Ayon pa sa source natin ay gumawa na siya ng legal procedure laban sa former owner ng bahay upang tuluyan na nga siyang makalis at makuha ang pinambayad nito. But until then, tumutok ka lang sa more update ng mga nangyayari sa kay Rosana. Multo sa private school. Ang lalaking ito na si Mark ay bumisita sa isang paaralan upang mag-record ng mga video. Nag-setup siya ng camera sa hallway ng private school upang umpisahan ang paggawa ng vlog para sa social media nito. Pero sa hindi nito may paliwanag na dahilan ay hindi siya mapakali at nahihirapang mag-focus. Eventually ay natapos din ito ang pagre-record. Magpagayon pa man, nang tignan nito ang video ay nangilabot siya sa mapapanood niya.
na talagang magpapayanig ng kalamnan nito sa sobrang takot. Well, ito ang footage. Okay. I'm not doing this right. Okay. I can't even see myself. I don't know if this, okay, never mind. Nakita mo ba? Isang eerie translucent figure ng babaeng nakasuot ng isang gown ang siyang makikitang naglalakad pababa ng hagdanan. At nang mapunta na nga ang figure sa corner, ay mas naging visible pa ito sa camera bago tuluyang naglaho. Walang kamalay-malay ang lalaki sa likuran nito. Tanging ang pagiging balisa lamang niya ang hindi nito may paliwanag. Ayon pa sa source natin, ang YouTube channel nito ay dedicated lamang sa mga music na ginagawa nito. At ito ang kaisa-isang video niya na may kinalaman sa paranormal. Okay. I can't even see myself. I don't know if this, okay, never mind. Sa pagkagat ng dilim. Isang lalaki ang nakatira sa Mexico nang mag-isa sa bahay nito. Nang isang gabi ay nakarinig siya ng paulit-ulit na katok sa pintuan niya. Pero sa tuwing pagbubuksan niya ay wala namang tao sa labas. Makalipas pa ang ilang gabi ay nag-umpisa na nga siyang makaranas ng mga strange activity sa loob ng bahay nito. Mula sa mga gamit na nagsisigalawan ng kusa hanggang sa maging agresibo na nga ang mga pangyayari. Hating gabi nang makarinig siya ng ingay mula sa bathroom, kaya kinuha nito ang cellphone upang i-record ito. Nang ito ang makikita niya. Mira eso ahí, José. Es cosa mía. ¿Qué cojones? En el nombre de Jesús te reprendo. Me cubro con la sangre de Cristo. Mira. Gumagalaw ang showerhead ng kusa sa loob ng bathroom at maya-maya pa ay nakarinig na naman siya ng mga katok na nagmumula sa front door. At dito makikita niya ang nakapangingilabot na hindi nito malilimutan. No pueden llegar. Miren esto. Está alto. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Nang maglakas loob na nga siyang buksan ng pintuan, wala namang tao o sino man sa labas. Wala na mga katok, pero sa kalayuan naman ay nakita niya ang isang dark, creepy figure na nakamasid sa kanya. Dahil sa pagbukas niya ng pintuan ay winelcome niya ito at dito na mas magiging nakapangingilabot pa ang mararanasan niya. Well, isang babae pa sa Indonesia ang nakaranas ng parehong pangyayari. Mag-isa lamang ito sa loob ng bahay niya dahil nasa trabaho ang asawa nito. Madaling araw nang makarinig siya ng aggressive knocking sounds na nagmumula sa labas. Kaya naman kinuha nito ang cellphone upang videoan ito sa pagkakalang ito ang asawa niya. Pero hindi ka dahil iba pala ang marirecord niya. Ya Allah. Siapa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa? 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 Ya Allah.
Nakakarinig siya ng malalakas at paulit-ulit na katok mula sa labas ng pintuan niya. Dito ay nagpasya nga siyang tignan ito pero walang ano o sino man ang naroroon. Ang nakapagtataka pa ay merong bakod ang mismong bahay nila, kaya malabong may makapasok at makalabas dito ng ganong kabilis. Late one night around 3 a.m. nang makarinig ang asawa nito ng mga strange sounds. Hinanap niya ito at ito ang matutuklasan niya. Siapa? Siapa mandi? Tila ba may naliligo sa loob ng bathroom nito at sa paglapit niya at tignan nito ay wala namang tao sa loob. Ang nakapagtataka ay pag isinasara niya ito ay muling maririnig ang naliligo sa loob. So ano kaya ito ang multi? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Dalawang lalaki ang naglilinis ng sinima nang out of nowhere bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog na nagmumula sa mga upuan nito. Kinuha ng isa ang cellphone nito at nirecord ang pangyayari habang hinahanap nila kung saan ito nanggagaling. At sa paghahanap nila ay ito ang makukunan nila. Otra vez. ¿Qué fue? Someone or something ang nakita nila sa loob ng projector room. Labis silang nagtaka dahil wala ng tao sa lugar, lalo na't pasara na ito. Isang gabi ay muli silang bumalik upang isara ang sinima. At sa pagkakataong ito ay may makikita na naman silang nakapangingilabot. Isang creepy face ang nakunan nilang nakatitig sa kanila mula sa itaas. Maputla pa ito habang pinagmamasdan sila. So totoo kaya itong multo? Ang lalaking ito ay nagmana ng kakaibang manika mula sa namayapan nitong lola. Isang uri ng manika na siyang pinagmumulan ng iba't ibang kababalaghan na tuluyang gumagambala sa buhay nito. Di umano, simula nang mapasa kamay niya ang manika ay mga kababalaghan ang nangyayari sa bahay niya.
mula sa mga gamit na nagsisigalawan at nagsisitapunan, mga ghostly whispers sa paligid, at shadow figure na nagpapakita sa kanya. Dahil sa mga ito ay nagpasya na nga siyang kunan ang mga pangyayari upang may pakita na hindi siya gumagawa-gawa lamang ng kwento. At ito na nga, ang makukunan niya ay talagang magbibigay kilabot sa kanya. Watch closely. Wow. Kaiwa. Bigla na lamang siyang nagulat nang makarinig ito ng ingay, at nang lumingon na nga siya ay dito niya nakita ang isang imaheng nasa likuran ng kortina. Agad niya itong pinuntahan at hinawi ang kortina, pero walang ano o sino man ang nasa likuran nito. Labis siyang nangilabot dahil walang tao o sino man ang nakita niya. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil makaraan lamang ang isang araw ay muli na naman siyang makakarinig ng kakaibang ingay na mula sa living room. Hey! Ay! Oh. Ay! Mai! Mai! Muli na naman nagbalik ang entity nagpakita sa kanya, at sa pagkakataong ito ay hindi na siya natakot pa at agad niya itong sinipa. Well, kakaiba ang reaksyon niya. Magpagayon pa man, marami sa mga nakapanood nito ang talagang namangha sa ginawa ng lalaki. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang? You decide. Ang bidyong ito ay nakunan at na-record ng isang babae na naka-check-in sa isang resort. Sa una ay makikitang tahimik, maganda ang tanawin. Relax na relax pa ang babaeng inililibot ang kamera sa paligid. Pero hindi niya inaasahang nang magawi ito sa kanyang bintana ay may makukunan siyang hindi niya makakalimutan. Pagmasdan mo ang mahigi. Nakita mo rin ba, habang inilibot nito ang camera, ay napadako ito sa bintana at dito nakita niya sa glassy window ang isang nakapangingilabot na pale face na nakamasid at nakatitig sa kanya. Ayon pa sa babae, hindi niya ito napansin at nalaman lamang niya ito nang i-check niya ang footage na nakunan niya. Dahil sa short footage lang ito, hindi na natin alam kung ano pa ang sumunod na ginawa ng babae. But meron nga kaya talaga ang multo na nakunan ng babaeng nagpapagala-gala sa kwarto kung saan siya naka-check-in. Lamang tubig, sirena o multo. Ang bidyong ito ay nakunan noong 2018 ng mga magkakaibigang masayang namamangka sa isang kanal, at habang namamangka sila ay may makukunan ng kamera. Well, ang kanal na ito di umano ay isang kanal kung saan may isang babae ang nalunod, at sa pagkuha nga nila ng picture at video ay meron nga silang makikita. Nang i-post nila ito sa Facebook ay dito nila napansin ang imahe kung saan marami sa mga nakapanood nito ang nagsasabi sa kung ano ang nakunan nila sa ilalim. Tila ba isa itong babae na sumusunod sa bangka nila. May mga nagsasabing maaaring ito ang kaluluwa o multo ng babaeng gustong abutin ng bangka nila upang makaligtas.
Magpagayon pa man, may mga nagsasabi rin maaaring isa itong entity o isang sirena o any supernatural beings. Magpagayon pa man, ay ano sa palagay mo, kamulti? Ito nga kaya talaga ang multo ng babaeng nalunod sa mismong kanal? Ano sa palagay mo? Ang TV Urbex ay isang channel na dedicated sa mga urban exploration. Ang channel na ito ay naging aktibo lamang sa maikling taon na umani rin ng libu-libong subscribers. Taong January 2024, isang video ang nai-upload sa channel na nagpapakita ng 2 binatilyo na nag-i-explore sa isang abandoned high school. Makikitang nasa maayos pa ang auditorium ng paaralan at habang patuloy na nag-explore ang mga ito ay may makikita silang lalaki na may hawak-hawak na metal pipe na nakatitig sa kanila ng masama malapit sa auditorium entrance. Looks like some kids got in here and were throwing some stuff from the balcony area. Oh, hey, what's up, man? You want us to get on out of here? Hey, we'll leave, bro. We'll leave, all right? Go. Let's go. Just get out of any door. This door right here. You sure? Ang lalaking may hawak-hawak na metal pipe ay hinabol sila hanggang sa tuluyan silang makalabas sa abandoned school. Sa kabutihang palad ay hindi na sila sinundan nito sa labas. Sadyang nakakatakot isipin na ang lalaki ay hindi man lang nagsalita at hinabol na lamang sila, hawak-hawak ang bakal na pamalo nito. Well, kung sa'yo ito mangyayari ay malamang sa malamang ay mapapatakbo ka rin gaya nila. Maaaring ang lalaking humabol sa kanila ay isang homeless person na siyang naninirahan na sa abandoned school. Para sa kanya, ito ay tahanan niya at ang pasukin siya ng 2 teenagers ng walang abiso ay siyang ikinagalit nito. Ang Exploration Unknown ay isang YouTube channel na pagmamayari ni John. Nag-upload ito ng countless videos na nakunan niya sa mga exploration niya simula 2016. March 2019 si John at isa pang YouTuber ay nag-explore sa isang abandoned house kung saan di umano nagpakamatay ang isang babae matapos pumanaw ang anak nito. Minuto pa lamang sa footage ay makikita na ang gulo-gulo at sira-sirang looban ng bahay. Floor is gone right there. That's a deep drop. These floors are not very stable. Here? Yeah. You guys check out that fireplace. If that falls, dude, I don't know what it's gonna do to the rest of this house. Yeah, I know, because that's a load-bearing wall out there. That's gonna be a lot of weight to hit this floor. I'm really nervous about that right there. Yeah, and look at the ceiling. Get out of here before that happens. Maraming nakakatakot na encounter ang maaaring mangyari sa iyo pag nag-explore ka sa mga ganitong klaseng lugar. Mula sa mga hayop, mga homeless person, at mga pulis. Ang mas nakakatakot pa ay ang mismong istruktura ng iyong pupuntahan na maaaring masira namang oras at malibing ka ng buhay ng walang nakakaalam. Alright guys, I think we've decided to chance it. What do you think, Tim? I think we talked about it. It hasn't moved anymore. Let's just stay away from that area. Yes. Let's go back here to the room where the wife. You didn't fall through the floor, did you? No, but it cracked a little. Oh man, there's a crib in here. Oh shoot. Okay. Oh, yeah. Well, I just fell through the floor. Ow, God.
You alright, man? Oh, We need to go. we gotta get out of here. Bago pa man mapagtanto ni John na marupok na ang sahig ay tuluyan ng nahulog ang kabilang paa nito. Sa kabutihang pala dinabalance nito ang katawan at bigat sa kabilang paa nito bago pa man tuluyang mahulog. Kung nagkataon ay baka pinulot na siya sa ibaba ng basement na may 10 talampakan ang lalim. Obviously dahil sa pangyayaring ito ang dalawa ay hindi na nagpatuloy pa at marahang inaapakan ang mga sahig. Makaiwas lamang sa maaaring pagbagsak nito. Ayon pa sa source natin, simula ng insidenteng ito ay patuloy pa rin nag-upload si John pero hindi na ito bumalik pa sa nasabing bahay. Don't forget to ang dalawang ito ay bumili ng bahay sa isang remote area ng California na pagsisisihan nila. Simula nang lumipat sila rito ay agaran silang nakakaranas ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Hinihinala nilang haunted ang bahay ng isang malevolent spirit. Di umano ay nag-umpisa ito sa bathroom door na nagbubukas-sara na tila ba nilalaro ng isang nilalang. Upang malaman kung ano ito ay kinunan nila ito gamit ang isang Polaroid camera. Dito na nag-umpisang kunan nito tuwing magbubukas-sara ang pintuan. Dito nila makakapture ang hindi nila inaasahan. So I shut the door again, and then when it started opening again, that's when I snapped it, and that's the picture with the scary face on it. First I thought it had to be a joke because it looks so much like the stereotypical, ooh, scary ghost. Hindi pa rito nagtatapos dahil mas lumalala ang mga paranormal events na nagaganap sa loob ng bahay. Sinasabi rin ni Hooker na madalas siyang namamataan ng isang shadowy figure. Nag-invite na rin sila ng mga kaibigan para magsagawa ng seance. Matapos na nga magtanong si Hooker ng "Are you here?" ay may nakapture na nga ito. Isang litrato ang unti-unting nagiging visible at nang tuluyan na nga itong mabuo ay unti-unting magiging visible ang mga katagang makikita rito na nagsasabing yes. The first question that we asked is, "Are you here?" This is the photo they say they took. At first they thought it was another odd cloud, but then, upon a closer look, they claimed they saw the letters Y, E, S. They asked, "Are you here?" And the answer was yes. That just changed everything. It's one thing to get like... Pero hindi lang ito ang makapangingilabot na mensaheng nakuha nila. Dahil sa mga nakalipas na 2 dekada ay maraming nakapangingilabot na kasagutan ang nakukunan ng Polaroid camera. Dito ay pinakita rin nila ang mga iba pang nakunan nung nagsasagawa sila ng pagkuha ng litrato sa loob ng bahay. Opening the film. Okay, right. Did you die in this house? Asking the question. It looks like it says corpus delicti. Sounds like we need to get out the Latin dictionary. Corpus delicti. Something that I've seen a lot and a few other people have seen are these shadow people, I guess is what you call them, because they're like shadows but they're in the middle of the room. Upang patunayan na may katotohanan ng mga sinasabi nila, ay nag-invite sila ng mga paranormal investigators at mga skeptic upang magsagawa ng investigation sa loob ng bahay. Kada isa sa kanila ay may sariling camera at kumukuha ng sarili nilang picture. At sa huling picture na makukunan nila, ay laking gulat nila ng isang shadowy figure na nga ang nakisali sa kanila. They believe they captured one. And amongst our group is another figure, but it's not a person. It's the shadow of a person, but there was nobody there. Isang shadowy figure na nga ang makikita at kahit isa sa mga taong naroroon ay walang ka-idea sa kung ano ito. Maging ang mga skeptic na naimbitahan sa mismong bahay ay labis na nagtaka at walang paliwanag sa kung ano o sino ang shadowy figure na nakunan nila. Magpagayon pa man ano sa palagay mo, Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Totoo nga kaya talagang haunted ang bahay na nabili nila? You decide.
Ang video namang ito ay na-upload sa YouTube channel ng Midwest Ghost Hunter. Ang lalaki sa video ay nagpuntang mag-isa sa isang sementeryo na isa sa tinaguriang the most haunted cemetery in Minnesota. Ayon sa legend, di umano ang multo ay gumagala sa lugar. Naglakad-lakad si Ian sa sementeryo at napunta sa isang mausoleum. Dito makakarinig na siya ng mga tunog na tuluyang sisira ng katahimikan sa paligid. Hanggang sa makarinig na nga siya mismo ng disembodied voice. What was that? That was like a voice. I just heard someone talking. Holy crap. Hello? It sounded like a man's voice. It came from this way. Over by these tombstones. Is there someone over here? Okay. Holy shit. I heard that loud and clear. I just heard somebody clear as day. Holy crap! That was right behind me. Are you a spirit that is attached to one of these graves? Oh, whoa. Holy moly. That was just an orb. It just floated across this tombstone. This here is a interesting spot. Right there in the center is a sphere with a bunch of handprints on it. And what you do is you walk down this little spiral path that leads up to it. And once you eventually get to it, you put your hands on it. And you try to find a hand that fits your hand. It's kind of a strange but interesting feature. I've never seen something like this before in a cemetery. Could you give me a sign if you're here? Whoa. This thing just made a noise. What the heck? Dude, what the heck? This thing's making weird noises. I'm trying to snap a photo of it. Whoa, weird. Dude, there's like a bunch of orbs all around it. What the heck? There's orbs floating everywhere. All around this thing. Whoa, what the f***? Did that just move? That freaking angel just turned and looked at me. Do you see that? It's looking right at me. I'm actually really creeped out. Bigla na lamang gumalaw ang angel statue at tumingin sa kanya. It's called a K2 meter. It's a way that I can communicate with you. Are you here with me? Dito ay nagpasya na nga siyang gumamit ng K2 meter upang alamin kung nasa paligid lamang ang entity kasama niya. Thank you. Yes. Did you move this angel statue? If so, touch the green light.
You are. Thank you. Is this your mausoleum? I take it? Hindi nga siya nabigo dahil agad na nagre-response ang entity sa mga katanungan niya. Does this mausoleum contain your body? Yes. Thank you. So that means your last name must be Pearson, right? Is your last name Pearson? Yes. Thank you. Pearson, I have a request for you if that's okay. Since you moved that angel statue just now, would you be able to move it again? Nakumpirma nga niya ang pangalan ng entity si Pearson at dito ay nag-request pa siyang pagalawin ni Pearson ang anghel na estatwa. If so, touch the green light. Ooh. Okay. Okay. Let's see if it moves. What? What? Did you see that? Holy shit, it just moved again. I cannot believe that. Thank you. Thank you so much. Hindi siya makapaniwala dahil bagya nga itong gumalaw at dito ay umatras na siya sa kilapot. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil nagpatuloy pa rin siya sa pag-i-explore. Whoa, you see that? The door is open on this one. Whoa, that is really unusual. You normally never see this. All these vaults are kept locked, so it makes you wonder, how did this open? Either someone would have had to have had a key, or something opened it from inside. Hello? Is anyone in there? Holy... Someone just said hello! Hi. What's your name? My name is Ian. I've got chills. Whoa! Did that just move? That door just opened even more! Alright. Nakarinig na nga siya ng mga ghostly voices na nagmumula sa loob. Dito ay nagpaalam pa siyang pumasok at mararanasan na nga niya ang magpapakilapot at magpapatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Jeez Louise. It is really creepy in here. I'm keeping an eye on that door. If that thing closes, you're gonna hear me scream. Oh. I just felt something touch my neck. Did you just touch me? I felt you just touch me. You're getting a really eerie feeling in here, guys. Oh, what was that? Oh God, get me out of there. Oh God, damn. That thing just launched right at me. Nakabukas ang mausoleum na di na pa iniimbitahan si Ian na pumasok sa loob. Naglakas loob nga siyang pumasok at dito ay naranasan na nga niya ang kilabot na talagang tuluyang nagpalis sa kanya. So ano sa palagay mo ang nangyayari, Kamulti? May mga multo nga kaya talagang nagpaparamdam sa sementeryong ito? Ghost Bride.
Ang picture na ito ay kuha ko lamang sa Facebook at na-post ng isang anonymous uploader. Nagpapakita ito ng babaeng pinunan ang litrato ang sarili at habang masaya ang pamilya ay may nakisali sa kanila. Oo kamulti, kung makikita mo ay isang babaeng nakasuot ng gown ang nasa tabi ng batang nakasuot ng pink na damit. Ayon pa sa description ng photo, we caught a real ghost bride. So ano sa tingin mo kamulti? Totoo kaya itong ghost bride na nakisali sa picture at hinahanap ang asawa nito? O isa lamang itong clever edited? You decide. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.